Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? So tayo po muli ay nagpapatuloy sa pagsasaliksik at pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. So praise the Lord, tayo ay umuusad talaga. Nandito na po tayo sa John chapter 4 at matutunghayan po natin dito yung the story of Samaritan woman. So yung lagi ko pong sinasabi na I hope sa pakikinig po natin, sa pagbabasa po natin sa salita ng Panginoon ay mas lalo po tayong lumalago sa pananampalataya kay Jesus Christ as our Lord and Savior at mas lalo po tayong nai-inlove at mas lalo po tayong lumalalim sa pagmamahal po natin sa Panginoong Hesus Kristo. Amen? Dahil napakahalaga po ito sa ating pananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik, naway tayo po ay matagpuan na laging nagpupuri at sumasamba sa salita ng Panginoon. Di po ba? Magpatuloy po tayo at huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil ito lamang ang ating sandata sa pamumuhay po natin pang araw-araw. So excited na po akong ibahagi sa inyo yung John chapter 4. Nasabi nga po niya dito is yung si Jesus Christ ay papunta sa Galilee. Galing po siya sa Judea. So nag-ministry po siya doon. Pabalik po siya sa Galilee at kailangan po niyang dumaan sa Samaria. So dumaan nga po siya doon at nung nandoon na siya sa bayan ng Samaria ay naupo po siya doon sa Jacob's well. At yung Jacob's well na ito yung pinamana ni Jacob's kay Jose, yung anak po niyang si Jose. At dito matatagpuan yung Jacob's well. So marami nga pong nagpupunta na turista dito at napuntahan po namin iyon. Kaya nakita po namin na talagang maraming turista ang nagpupunta doon dahil sa story of Jesus at yung Samaritan woman. Okay, so naupo nga po doon si Jesus Christ. So yung mga alagad po niya, yung disciple niya, umalis po sila, nagpunta po sila sa bayan dahil bibili po sila ng pagkain. So si Jesus Christ naupo diyan sa malapit sa balon. So yung babae naman ito na laging nag-iigib po doon ay napagpuan niya si Jesus Christ doon. Sabi ng Panginoon sa babaeng yon, sabi niya dito sa verse 7, sabi niya, may isang Samaritang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Sabi ng Panginoon. So wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. So sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritan naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakakahalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, nasabi ng babaeng iyon dahil yung culture noon ay bawal makipag-usap ang mga Hudyo sa ibang lahi. Pero na-break ito ng Panginoon dahil sa pakikipag-usap niya doon sa babaeng, diba, na-break niya ito na dahil sa Panginoong Hesus Kristo is pwede po tayong makipag-usap kahit sino, hindi lang sa kalahi po natin or ka-religion po natin or ka-churchmate po natin, pero kahit sino pwede po tayong makipag-usap sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Wala pong gap. Di po ba? Na-break po niya yung culture ng mga Hudyo na kailangan sa Hudyo lang po sila makipag-usap. So, sabi ng Panginoon dito, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ito po yung sinabi ng Panginoon. Nasabi niya sa babae, kung alam mo lang kung ano yung kaloob ng Panginoon, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig na inumin na nagbibigay ng buhay. Amen? So nagsalita ang babae, sabi niya, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay panamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kaniyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sabi no. So dito po sila nag-uusap at habang sila po ay nag-uusap ay mas nauunawaan ng Samaritang woman kung sino ang Panginoong Hesus Kristo. So sabi ng babae na wala ka namang pamalo, paano mo ako bibigyan ng tubig
Malalim ang tubig na ito. Ito po ay pamana ng aming mga minuno na si Jacob nga. Nanghit ka pa ba sa kanya? Sabi ni Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay maging batis sa loob niya at patuloy na bukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon na yung tubig na ibibigay ko kailanman ay hindi na siya mauuhaw. Pero yung tubig na nandito, kahit paulit-ulit kang umiigib ka dito sa tubig na ito, ay lagi kang mauuhaw. Pero yung tubig na ibibigay ko, hindi ka mauuhaw. Sabi ng Panginoon. So sabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. O diba? Tingnan po natin yung heart ng babaeng ito. Gustong-gusto niya yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Di po ba? So sabi niya, bigyan niyo po ako. Hindi po siya nag-alinlangan na nakikipag-usap sa Panginoon, kundi nagiging mas lumalalim yung conversation po nila. Hindi po siya nag-alinlangan kasi nga alam po niya na yung culture ng mga Hudyo ay bawal nga makipag-usap sa mga Hudyo, pero siya as a woman, nakikipag-usap po siya. So makikita po natin dito yung heart po niya na talagang kailangan po niya ng kausap. Kailangan po niya yung magsasatisfy po sa kanya. Sabi niya, umuwi ka at isama mo rito ang asawa mo. Uwi ka ni Jesus, sabi ng Panginoon. So sabi ng babae, wala akong asawa. Sagot ng babae. Sabi ng Panginoon, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Amen? So talagang sometimes tayo po ay nagsasabi ng totoo, pero alam ng Panginoon kung ano yung nasa heart po natin, alam ng Panginoon kung ano yung ginagawa po natin, di po ba? Napag-usapan na naman po natin yan before na wala po tayong maitatago sa Panginoong Hesukristo because He is our audience. Lahat nakikita po niya, kaya may ililihim man po tayo sa Kanya is lahat ay alam po niya, kaya mas maigi ay magiging totoo po tayo sa kanya. So sabi ng babae sa kanya, doon sa 19, sabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno? Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo, sa Jerusalem lamang sambahin ang Diyos. Sabi ng babae. Sabi naman ng Panginoon dito sa verse 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? So, nai-reveal ng Panginoon kung sino siya sa babae. So, sabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Amen? So, sabi ni Jesus, ako nakausap mo ngayon ang inyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ang sandaling iyon, at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap. Diba? Nung dumating yung mga disciple ni Jesus, never nilang kinausap yung babae, never po silang nagtanong. Ganun po sila ka-devoted sa kanilang culture. Pero ang Panginoon, na-reveal po niya ang kanyang sarili sa babaeng ito at tunay na natagpuan ng babae kung sino ang
Panginoong Hesukristo na naunawaan niya na ang Panginoon ay Misaya. Nireveal ng Panginoon kung sino siya. Kaya sinabi niya dito sa 28, iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" O, diba? So, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. So, marami pong tao na nakinig sa babaeng iyon at marami pong lumabas at pumunta po sila kay Jesus. Kaya makikita po natin dito sa verse 39, sabi niya, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nananalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na naming siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen. Praise the Lord. So napakaganda yung history ng babaeng itong Samaritanang ito. So 'di ba? Ganun din po tayo. Napakaganda yung history po natin when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. 'Di ba? Fresh po sa akin ito. Lagi po pong ibilabasa ito pero yung fresh po sa akin ngayon is dito sa verse 28. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko." Amen? So, dito po yung iniwan ng babae yung banga. 'Di ba? Yung banga na iyon, yun yung lagi niyang lalagyan ng tubig. So, nung nakilala niya si Jesus Christ as the Messiah, iniwan niya yun. At pumunta sa bayan at ibahagi kung ano yung natagpuan niya. And dahil sa pagbabahagi niya na kung ano yung natagpuan niya na Jesus is the Messiah, maraming tao yung lumabas sa bayan na iyon at nagpunta po sila kay Jesus. At doon, nagbahagi si Jesus, nagminister po siya, and then marami pong nanampalataya. Di po ba? Marami pong nanampalataya doon na nakilala po nila na ang Hesukristo ay tagapagligtas ng sangkatauhan. Amen? He is the Savior of the world. Di po ba? Kaya napakahalaga yung testimony po natin. Tayong mga babae, wag po tayong matakot kung sinasabi po nila na bawal magturo ang babae sa salita ng Panginoon, kundi lalaki lamang. No, wag po tayong matakot dahil binrake nga ng Panginoon yun that whoever believes in Him. Dito nga napapatunayan na dahil sa isang babae, maraming nakakilala sa Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang testimony. At alam niyo ba, nung nabuhay ang Panginoong Hesukristo, ang unang-unang kinausap niya ay babae. Kaya huwag po tayong matakot. Yes, there is different in teaching, there is different in preaching, but yung testimony po natin, i-share po natin dahil napaka-powerful po ito para makilala ang Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Di po ba? Kaya kagaya ng Samaritan na ito, na binahagi niya, iniwan niya ang banga na yun po yung lagi niyang pinag-iigiban ng tubig. Pero dahil sa natagpuan niya ang Panginoong Hesukristo that He is the Messiah, iniwan niya, pumunta po siya sa bayan at ibahagi yung natagpuan po niya. At nangyayari din po ito sa atin. Sometimes kahit alam po natin ang Panginoong Hesukristo ay namatay at nabuhay muli, pero focus pa rin po tayo doon sa lagi po nating ginagawa. Focus pa rin po tayo doon sa career po natin. Pero kapag totoo na yung pagtanggap po natin sa Panginoon as our Lord and Savior, di ba? May mga iniiwan po natin. Yung mga pinagpupukusan po natin na nagdidisturbo para makilala po natin ang Panginoon, iniiwan po natin. Di po ba? Kagaya ng babaeng ito, iniwan niya yung banga and he shared the gospel. He shared what he received from Jesus Christ. Kaya yung kaligtasan po natin po talaga, it leads to mission. It leads us to the Great Commission to share the gospel.
Di po ba? Kaya yung mga tao talaga na who received Jesus Christ as their Lord and Savior, na totoo yung pagtanggap po nila, they share what they receive from Jesus Christ. Dahil gusto po nila na yung mga ibang tao ay makatagpo din sa katotohanan who set them free. Diba? Natatagpuan ng babaeng ito and nagkaroon po siya ng satisfaction. O diba? So talagang may purpose ang Panginoon. There is a right timing po talaga kung paano natin matatagpuan ang katotohanan. So nang natagpuan po niya si Jesus Christ as the Messiah, hindi na po siya nahihiya kundi pumunta po siya sa bayan para ibahagi ang katotohanan. Jesus is the Messiah. O diba? Iniwan pa po niya yung banga. And because of that, maraming nampalataya sa Panginoon. At isa pa pong matututunan po dito is yung culture noon, kailangan sa Jerusalem lamang magsumamba. Yung mga Samaritan naman ay mayroon pong Mount Gerizim doon. So doon po sila sumasamba. Diba sanabi niya dito doon sa 21 to 24 na darating ang time na hindi lamang kayo mananampalataya or sasamba dito sa bundok na ito sa Jerusalem at sa bundok na ito sa Mount Gerizim, kundi sasamba kayo kahit sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Di ba? When we receive Jesus Christ as our Lord, we can worship the Lord wherever we are. Kahit sa trabaho po natin or kahit saan, kahit sa CR nga, kahit naguhugas ka nga ng pinggan, pwede mong i-worship ang Panginoon dahil ang banal na Espiritu ay nananahan na po sa atin. Kaya we can worship the Lord wherever we are in spirit, in truth. Yun po yung isa na nireveal ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon dito na hindi lamang sa church po tayo magsisimba, kundi kahit saan. So napakahalaga din pumunta sa church para magpalakasan sa bawat isa, pero wherever we are, kailangan nga dapat always fresh. Kailangan nga dapat all the time, every gising, ni-worship po natin ang Panginoon. Di po ba? Dahil na-receive po natin yung buhay na walang hanggan. So yung living water, it represent Jesus Christ who restore kung ano yung pagkakasala po natin, who give refreshment, who give satisfaction, di ba? Na-receive ng babaeng Samaritano na he was satisfied. Naakala niya, maraming asawa, matasatisfy po niya, pero hindi. Only Jesus Christ can satisfy us. Yun, so I hope na basahin niyo din po ito at pagbulay-bulayan. Mag-ask po tayo sa tulong ng Banal na Espiritu para maunawaan po natin ito dahil marami po tayong matututunan po dito. Amen. So Jesus is our living water who can wash our sin, who can refresh us. So it represent na ang Panginoon ay naguhugas ng kasalanan. So wala po siyang pinipili, makasalanan man po tayo, mabuti man po tayo, pag gusto niya tayong katagpuin, ay kakatagpuin po niya tayo. Amen? So wala po siyang pinipili. Ang nakikita po niya ay yung puso po natin. So alam po niya lahat. So lagi po nating sinasabi, alam po niya lahat ang nangyayari po sa atin. So let it be that our Lord Jesus Christ is our audience always. Kung nagsisinungaling po tayo noon, ngayon na alam na po natin na ang Panginoon, alam po niya ang nangyayari sa ating buhay, is magiging honest po tayo sa Panginoon. Mas mabuti pa i-represent po natin kung ano yung nangyayari po sa atin. Kahit nagkakasala po tayo, but Lord, nagkakasala po ako, ganito ako, teach me. Teach me, paano po ako mamuhay according to your word. Yun. Lahat makasalanan po tayo, kaya kailangan po tayo magpabago po tayo sa Panginoon. So ayan, so I hope na we as a believers, yung salvation na natagpuan po natin sa Panginoon, it can lead us to mission, to proclaim the gospel, to share our testimony, dahil sa ating mga testimony, marami pong nai-encourage, marami pong nagiging closer to God, at marami pong nananampalataya sa Panginoon. We never know. Just share and share. Gaya ng Samaritan woman that he shared who is the Messiah. At marami pong nanampalataya na Samaritan doon sa lugar na iyon. Amen? So I hope na ganun din po tayo
dahil marami pa pong hindi nananampalataya sa Panginoon in spirit, in truth. Yun po yung tamang pagsamba na hinahanap ng Panginoon po sa ating buhay. Kaya nga po namatay ang Panginoong Hesukristo para hugasan ang ating mga kasalanan at nabuhay muli at ibigay yung banal na espiritu na mananahan po sa ating buhay, mananahan po sa ating katawan para i-worship ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Yun po yung gusto ng Panginoon na mangyari po sa atin. And we pray and we hope we as a believer is moving forward. Our salvation leads to mission, to proclaim the gospel, to share our testimony. Wala po pinipili ang Panginoon, maitim man, maputi man, brown ka man, or ano man ang color po natin, wala pong pinipili ang Panginoon. Lahat kailangan ang gospel. Kaya we who receive Jesus Christ as our Lord and Savior, ay kailangan po nating i-share ang gospel. Ito po yung gusto ng Panginoon na mangyari po sa ating buhay, that the Holy Spirit is in us. So yun lamang po, glory to God. So I hope na marami muli tayong natututunan at magpatuloy po tayo na maglingkod at magpasalamat, sumamba sa Panginoon kahit saan po tayo naroroon, dahil pinireveal na ng Panginoon na kahit wala po tayo sa church, Sunday to Saturday, we can worship the Lord. Hindi lang Sunday or hindi lang sa Saturday, but every day we can worship the Lord because the Holy Spirit is in our life, in our body. He is living in our life because of Jesus Christ. Yan, so napakaganda ang history ng Samaritan woman. So I hope na ganoon din po tayo, na maganda yung history po natin. Kahit yung past po natin napakadilim, but because of Jesus Christ nawala na lahat ang mga yon. Kaya praise the Lord. And yun, shalom, shalom. God bless.